So marunong na ding bumili si Daddy Park. Ililista ko lang ang mga frozen products dahil tayo ay wala ng frozen at bigas syempre. So magaling na yan si Daddy mamili. Kasi konti na lang yung ano natin nasa ibang ice creaman. Nag-defrost kami at inayos namin. Yan. Hi guys, Mami Park is here. So wala akong time mag-video talaga guys kasi masama ang pakiramdam ko. Sinisipon at inuubo na ang mami. Ayan, pero laban lang. So good news today, merong nag-apply and kunin ko guys. Magulo, di ba? So may nag-apply. So may resume, meron ding barangay clearance at yung contact info ng ating mga character references. So isa yan sa mga importante at basic requirements ng Mami Park. So tomorrow ay magkakaroon siya ng orientation. So 200 for 7 hours only. So we decided to lessen the workloads, no, or not workloads, the work hours. Kasi one of the dilemma or one of the problem na nakikita namin, nadidrain talaga ang tindera kapag ka overwork, lalo na kung ang oras ay napakahaba. So kaya kapag ka ma-OT, may babayaran natin yung OT. Siyempre, handiyan pa rin ang libre ang pagkain. Kasi pagdating sa pagkain, yan ang ayokong dinedeprive. So meron pang isang applicant, nag-send siya ng resume sa Messenger kasi nag-post nga ako kanina sa iba naman ng mga groups na pang Lumina Willow Bend. Kasi ang aking priority lamang na i-hire ay Lumina and Willow Bend applicant. So, sabi ko, pumunta rito sa store, no? Kasi hindi ako mag-e-entertain through Trex kasi syempre, iba yung ina-explain natin further yung mga policies and regulations at kung papayag sila doon. No? Ganun talaga guys ang nag-a-apply, no? So, yun. So, bukas mag-i-start yung isa natin and pang umaga siya bukas. But may possibility na habang wala pa siyang makakasama, siya ay kukunin ko sa panggabi. Ngayon nag-aagawan kami ng daddy ng staff kasi nga mas maganda na may makasama ako sa gabi, makauwi ang daddy ng maaga para may kasama mga bata and makapagpahinga ang daddy kasi pati ang daddy sumasama na rin ang pakiramdam. So, we expected that, no? Kasi alam naman namin na kapag nawalan kami ng manpower, pag nawalan kami ng mga tindera, ibig sabihin nun, kami magsasakripisyo. Kalbo-kalbo na, parang kailan lang kabibili ko, order na naman. No? Tapos na nga pala tayo ng bayarin kay EKC at magsisimula na naman tayo ulit umorder. Baka sa Sabado, ay magpo-focus naman tayo sa mga dilatang orders kasi marami pa tayong diaper. So, yun, sabon at saka sabon at saka mga dilata. So, magsha-shoutout din tayo syempre, no? Ayan. So, if I have a time by Thursday or Friday or Saturday, combined with my sana may tindera pang isa na makapasok makapag Q&A na tayo kasi tulad nga ng pangako ng Mami Park, syempre sa inyo ay magkakaroon tayo ng Q&A at magpapamigay ng total of 1,000 worth of GCash ang Mami Park for the celebration of our 15K subscribers. Okay? So, shout out to Angeline Balmores 5461. Sabi niya, "Hi Mami Park, Business Administration graduate here. Major in Financial Management." Ako naman, major in Business Management. Management naman ako. Noong bata ako, gustong-gusto ko talaga ang pag-cashier at pangarap ko din mag-work like sa mga office. E nung mga 4th year college na ako, ay nag-working student ako. Dahil na rin sa may anak na ako nito. Pinilit kong matapos ang kurso ko. Puro cashiering hanggang makagraduate ako. Naging OIC din ng cashier department bago magtindahan. Na-experience kong humawak ng pera, then may kasamang office work. Last job ko ay sa office, pero siguro dito ang kapalaran ko sa pagtitindahan talaga. Kaya nag-resign ako sa work para sa aming tindahan. Mas malaki ang kita kesa sa sahod ko. Laging halos kapos kahit magkano pa ang sweldohin. Ngayon, mas nabibili at nasusuportahan namin ang aming pangangailangan. Na-share ko lang po, 31 years old kaya kahit madalas maiyak na sa pagod sa araw-araw, ay laban pa din para sa mga anak sa ekonomiya. Katawan ko ang aking asawa, sana soon yung mga anak ko ay mas matulungan din kami sa aming munting tindahan. Ayan. Alam nyo, marami ang hindi nakakaintindi ng advantage being in a business rather than employed. Ako nga din wala 20-20. Ito lang 20 ko. Langers. Napakahirap ng 20 bills niyo, kahit coins. So,
alam ko, naiintindihan ko sa mga takot na mawala sa kanilang comfort zone. Kasi nga naman pagka-employed, somehow, yung stability, yung security when it comes to source of income ay nandoon. So, kaya nga po maganda yung ganito. Yung habang employed ka, sinisimulan mong pasukin ang negosyo at aralin mo kung saan ka magsa-successful or saan mo nakikita na mas karapat dapat at worth na mag-resign ka sa work, na ipagpalit ang business sa work. Ito po ay applicable para doon sa mga takot sumabak sa negosyo ng full-time na magpo-focus sa negosyo at magre-resign. So, I would suggest, kung hindi ganun kalakas ang loob, wag mo nang mag-resign, no? At kung talagang worth na humihingan ng full-time ang negosyo, then that's when the time. So, para na rin sa seguridad nyo pagdating sa financial. However, talaga in my part, sa aking naging case kasi ay iba, no? Nag-work din ako that time when me and Daddy Park met. However, dumating ako dun sa puntong kaya ako nag-give up sa trabaho is because nawalan ako ng mag-aalaga ng mga bata dahil nabuntis yung aking kasama, no? Yung apo ng mga nag-alaga ng mga anak ko nung single mother pa ako, nung solo parent ako, no? So, due to circumstances and personal reasons, hindi na ako nag-work. And talaga namang ako, kahit ako ang tanungin, if ever I given a chance to have a business na talagang palalaguin ko at magbibigay sa akin, makakasustain, I rather choose the business rather than being employed, no? Kasi ako din yung tipo ng taong hindi naman sa ako yung trabahador na yung parang insubordinate, yung hindi sumusunod. Marunong ako sumunod. However, kasi ako, I always give my best shot, my 100% when I'm at work. So, for me, yung personal reason ko na feeling ko I am not worth with my salary na ibibigay ko ang lahat. Especially ang pinipili ko na field ay talagang sa sales. Talagang kumbaga ba ika nga sa salita ay kami ang magpapayaman sa mga kumpanya. Dahil nasa amin nakasalalay ang sales. Dahil kami ang magbebenta, mag-aalok, no? So for me, yung aking points of view, yung aking perspective, yung aking prinsipyo when it comes to working hard, mas nako-compensate siya kung nasa business ako. Kasi doon lalabas lahat yung aking galing, talento, at my own time, at my own pace, at my own decision. No? Kasi sa work, whatever, gaano kaganda ang naiisip mong idea, still you have to follow the rules, the jurisdictions, no? The policies of the company. Pero pag nasa negosyo ka, your business, my business is my rules. So for me, yun lang naman. Siguro may sadya talagang pinanganak na tao na talagang pagdating sa pagtitinda, sa pagnenegosyo ay passion nila, yung natural na, yung likas na sa kanila, ang mahal ang ganong trabaho, ang ganong sistema, o ang ganong gawain. Unlike in other person or other people, talagang handun sila sa comfort zone ng nila. If you ask Daddy Park, kung hindi lang siya may edad na at sa totoo lang, mas gusto pa rin niya ang employee. Kasi alam niya sakit ng ulo Alam niya sakit ng ulo ang negosyo. I'm not discouraging you guys. Alam niya na maraming stress. However, in my personality, yun naman ang gusto kong stress. Kasi sa work nai-stress din. Pero mas gusto ko yung nai-stress ako dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa negosyo ng ibang tao. So that is only my points of view, guys, no? Kanya-kanya naman tayo ng katwiran. Now, I'm just giving you a brief context about sa points of view ko lang. So, congrats kay Ma'am Angeline Balmores kasi napagtagumpayan mo na piliin ang negosyo kaysa maging empleyado. Ayan, no? Kasi alam nyo, dumating na sa punto si Ma'am Angeline na to conquer your fear, no? Choosing between the employment and the business. Kasi kasi ang pagpasok sa negosyo, ang pagiging negosyante is taking a risk, no? Kahit sabihin pa na yung iyong piniling negosyo ay hindi mataas ang probability nakikita, still you're taking the risk. Once you choose to be a business person, you are at risk, okay? And more of kapag nagdidesisyon ka na along your journey, mas maraming risk ang iyong ma-encounter, okay? So, shout out to Teresita Baron, 4944, always watching Mami, galing talaga. Laura Labaho, Mami Park, musta na? Always watching your vlogs. Marami ako natututunan sa mga vlogs mo. Winnie07, blessed Sunday, Mami Park, watching.
Daliana Santos, okay yan mami, at natuto na rin ang mga anak nyo, galing naman, ingat po kayo palagi. So speaking of mga anak when it comes to business, si Kauri grade 1 pa lang, natuto nang magtinda yan, natuto nang mag-load yan, di kayo maniniwala. And nung nandun kami sa dati kong store, paunti-unti, natututo yan ng Paymaya transactions, no? So si Kier, ni-involve ko din. And si Kier kasi before, he is like a kid na talagang focus lang yan sa focus lang yan magpagaling sa school and sa gadgets, ganyan yan, no? Tamad siya, ika nga, tamad. But I see Kier started to hindi siya interesado, sa totoo lang. Siguro si Kier, kaya lang din kasi nagtitinda, tumutulong. Wala kasi siyang choice. Kasi we have to help each other. Kasi kami lang pamilya ang available, walang tindera. Ano po? Saman para rin. Thank you. But if Kier given a chance or given a choices, hindi niya pipiliing magtinda, sa totoo lang. No? Kasi syempre bata pa yan eh. Nandun pa ang pag-iisip niya na ma-enjoy ang sarili para maglaro. And naiintindihan niya ang responsibilities na kailangan niyang gawin dahil sa iyon ang sitwasyon namin ngayon. Ang kagandahan is sumusunod at nakakabanding niya ang daddy. So, hindi ba kayo maniniwala? If ever since na ang daddy part kayo umuwi. At yan, yung talaga nagjo-duty na kami. Every Saturday, si Kier at saka si daddy ang tandem sa pagtitindahan sa umaga. Kasi hindi nila ako ginigising. Minsan talaga hindi yan mag-iingay para hindi ko mapansin na sila ay nandito na sa tindahan. Dahil gusto nila makapagpahinga ko. So, talagang si daddy ginigising yan. So, para matuto ng responsibilidad. Another thing na kahit kung hindi nila passion ng pagtitindahan, pag dumating ang panahon na pumasok sila sa negosyo, any kind of negosyo na basta sa sales, meron na silang background, meron na silang experience. Si mami ganito yan eh, si mami ganito, ganito. Even Kauri, no? Si Kauri sa totoo lang talagang wala lang kaming time. Ini-start ko nang maintindihan niya ang basic accounting. No? And not basic accounting, sorry, basic taxing. Yan ang gusto kong matutunan ng anak ko. At event care. Kasi busy lang talaga sila sa schooling. Kasi po guys, hindi na lang ako nagpo-post sa social media. Consistent honors ang mga anak ko. Talagang naka-line up sila sa mga honors, no? And especially Kier is now on training. Isang linggo ang training nila sa district kasi sila ay lalaban sa EDIS level ng copy reading. Actually si Kier lang yata ang representative dito sa school niya, sa English siya. So, kapag daw gumanda ang result niyan, baka daw tumalon bigla ng district level, no? So, talagang si Kier ay alam niyo, magbubuhat na ako ng upuan. Matalino pagdating sa school. Wala akong masabi. Kaya lang, syempre, sa akin, sabi ko nga sa inyo, hindi lang talino, hindi lang academic. Mas gusto ko rin na mahasa ang diskarte at ang pagiging business-minded para talagang kahit ano man ang mangyari, makasusurvive ang mga anak ko, no? So, sila bata pa talaga, hinasa ko na. The reason of that is, pinauintindi ko sa kanila na solo parent ako. Kaya, kami lang ang magtutulungan. And so, ano man ang mangyari, at least matutunan na nila ang totoong buhay. No? Kasi nakikita mo talaga, actually dito nagkaroon din ng cases yun nakita ko din yung sitwasyon, na yung mga magulang dahil food feeding sa mga anak, suddenly naulila. And hirap na hirap mag-adjust ngayon yung bata, yung mga anak, how to cope with life. From education, from finding jobs, from pakikisama sa mga kamag-anak, hirap, no? But if your kids well-trained, alam nyo, kahit saan makarating yan, makakasurvive, no? Aside from the fact na dugong Pinoy tayo, na survival tayo, mas lalo, no? So, yun lang. Sabi ko nga ayokong darating sa puntong nasa hukay na ako. Gusto ko pang bumangon kasi nakikita kong syunga-syunga pa rin kayo sa buhay. Okay? Gusto kong maging matalino kayo at matuto kayong dumiskarte in a sense sa tamang paraan. Ayokong tahakin nyo kung ano ang tinahak kong buhay. Kaya nga, I'm doing my best, I'm doing and trying my best, me and Daddy Park, to give you a good future. So, yun. So, kayo, turuan nyo mga anak nyo. Hindi iyon pagcha-child abuse, no? Paghahanda iyon para sa kanila. Dahil yan yung mga lesson, yan yung mga learnings na hindi tinuturo sa school. Okay? At matututunan yan mula sa pamamahay, mula sa mga magulang. Okay? So,
Eleanor Rosero, wow naman, tama yan, Mami Park. May idea na din sila magmana sa negosyo. Thank you so much sa mga kaalaman. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, hindi ko naman madalas silang sinasama sa vlog. Ayoko sila masyadong expose sa social media, sa totoo lang. No? Mas gusto ko ang mapokus ang buhay nila na mag-aral, mag-aral magnegosyo ng bata pa lang, matuto. No? Yan. Ricky Anuevo, hello Mami Park, wow, ang galing at tumutulong ang anak mo, God bless. Yes. So kaya po ngayon, ang pinagagawa ko kay Care kapag walang pasok at meron kaming delivery, siya ang taga-receive, no? Literal sa ahente. Hindi ko talaga siya nakatingin lang ako, ginaguide ko. Binibigyan ko instruction. At tuntua ang mga ahente sa kanya. Tuntua ta. Little manager ko yung mga yan, mga anak ko. Marlene, hi Mami, thanks sa pag-notice ng comment ko. Gagayahin ko yung store mo soon. Yung tipong semi-open. Kasi di ba po, pag si Tomer ang malayang kumuha sa store, madami siyang makikita, so lalaki ang basket size. Medyo nabuelo pa ang store ko kasi iipon pa ako ng backup stocks para ready mag-walk-in na ang Tomer. Tanong ko lang, Mami, wala bang nagsha-shoplift sa'yo and meron na nung gagawin? Thanks again, Mami. So maganda talaga ang konsepto ng tindahang walk-through. No, walk-through kung tawagin. Why? It is because psychological yan eh. Ang mga tao, kahit nga ako, nangyayari sa akin yan eh. No, ang mga tao, they will buy their basic needs first and then they will buy their wants. No? Mas may chance na bumili pa sila ng mga bagay na hindi nila basic needs. And that is your advantage in your part kasi mas tataas ang iyong sales. But, merong mga corresponding responsibilities and of course disadvantage ang pagkakaroon ng tindahan na walkthrough. Unang-una, if you cannot accommodate them all, malamang sa malamang masasalisihan ka. Ang pag-shoplift ay hindi talaga maiiwasan kahit saan ay nangyayari yan. So kaya kung hindi mo makikita, kahit sabihin pa na may CCTV, makikita mo lang kung sino gumawa. But the damage is done. Ganon, no? Pero syempre, hindi ko kayo dinidiscourage. Mas importante pa rin may CCTV, di ba? No? So, hindi maiiwasan yon. So, kami, may mga bata rin kami na mga under surveillance namin. Pero hindi ko nasasabihin dito, syempre, no? Meron din kami matatanda na mga under surveillance, no? Na talagang kapag sila ang bibili, nakatutok talaga kami, nakatingin talaga ako, hindi namin tinatanggalan ng tingin. So, nung isang gabi nga lang, meron kaming suki dito. Meron ako suki dito na maliit na bata, no? So, pauwi na kami ng daddy. Sabi ko, umuwi ka na. Bakit gabing-gabi nandito ka pa? Hinihintay daw niya yung ate niya. Kasi ganyan, may hinihintay daw siya, ganyan. Tapos sabi ko, umuwi ka na. Binigyan ko pa ng biskuit. Dahil kumuha din ako ng biskuit dito sa mga buy one take one ko. At kumain ako habang pauwi. Tapos siya biglang nawala. Tapos hindi ko alam na pumasok siya kila Ate Ning. Ito aking tindahan na katapat na yan o yung karinderya. Yan. Kasi halos sunuran kami nagsara niyan eh. Hindi ko akalain na pinasok siya ng batang yun na kilitliit. Talagang I can't believe it happen. Dumating talaga dun sa point na nabuksan na pati bag niya, pati mga ATMs niya, ng mga nakaipit niyang pera doon, at yung mga baon ng bata, ng mga pamangkin niya, ganyan. Ang liit lang na bata, guys. Siguro mga wala pang 4 feet yung bata. Wala pang 4 feet. Ganun siya kaliit, pero matinik. Yung galawan niya parang magaling, marunong, may alam na, no? So, yun nga, naging matunog yan ngayon, no? Bumibili sa akin yung bata na yun. So, kaya, isa din siya sa magiging under surveillance din namin, ano? So, pinagsabihan ko yung bata na ganyan, sabi ko, pinauwi pa kita, binigyan pa kita biskwit, tapos may ginawa kang kalokohan. Bakit ganon? Sinong nagtuturo sa'yo, no? So, syempre, sinasay ko natin yung bata kasi, baka mamaya dala ng gutom dahil walang magulang na nag-aasikaso, naiwan sa kamag-anak, hindi masyadong naaasikaso, hindi masyadong na ano. So, for me, yun, wala pa naman eksaktong, meron dito may gumawa isa. Nahuli ko, mablot dun sa may mga pabunot ko, kaya hindi na rin ako nagpabunot kasi hindi dahil sa may nanguha, kundi dahil napapagod na rin ako. Meron siyang gustong items na binunot, tapos tumakbo. Tapos sabi ko, bakit mo ginawa yon? Yung nanay nun, suking-suki ko dito, bakit mo ginawa yon? Bakit ka nanguha? Hinabol ko sa takot. Iniwan sa kalsada. Gantong oras yun, napakainit. Tapos sabi niya, sinabi po kasi ni kumuha ako ganyan. O, next time, wag mong susundin dahil masama yun. Okay? Huwag mong susundin dahil masama yun. Baka makalakihan mo. Tapos yun, naging okay na naman na. Okay na naman na yung bata. So, kaya lahat ng mga bata dito,
kinakausap ko, pine-friends ko, para hindi lang ako tindera, para natin akong magulang nila na naggagabay sa kanila. Na magsabi kayo kung may problema kayo kay Mami Park, huwag kayong gagawa, huwag kayong kukuha. Magsabi lang kayo kung kailangan nyo. Kasi pwede ko naman kayong pautangin muna at sasabihin ko ay balik nyo na lang kung gustong-gusto talaga. No? So for the sake lang na wag matuksong gumawa ng hindi maganda. At maintindihan nila ang essence na kapag ka nagsasabi ng pangangailangan at gusto, ay yon ang tamang gawin. Okay? So, yon, so far wala ka naman. Pero kung experience pagdating sa mga tauhan, diyan ako nagkaroon ng trauma. Hanggang ngayon, diyan ako nagkaroon ng trauma. Yun, sabi ko nga akala ko customer ang babantayan, yung pala tauhan. Ayun, sabi nga nila, no, may nagsabi sa na subscriber dati, no, ang mahirap sa pagka may tindera ka, may tauhan ka, doble ang bantayin. Nagbabantay ka na ng customer, nagbabantay ka pa ng tauhan. No, kasi talagang obligation and responsibilities talaga ang magkaroon ng ano ba tawag doon? Ang magkaroon ng ng tindahan na ganito, na walkthrough, and also yung may tauhan. Pangalawa siya na disadvantage is kapag hindi mo nasusustain yung display, no? Even ang customer ay willing to buy, no? Na hindi mo ina-expect na talagang mamimili sa iyo, natatabangan. And napapagod, no? Nahihirapan. At i-assist mo din kasi yung display mo kung hindi maayos, and then maghahanap ng stocks, ganyan. So you have to make sure na if ang store mo ay walkthrough, ay make sure lang na visible sa kanila ang kanilang kailangan. So that is why sectioning and sorting when it comes to displaying and organizing is very, very important. Kasi lalo na kung may regular customers ka na, yon ang matatandaan nila kung saan sila pupunta, saan sila huhugot, saan sila kukuha ng mga kailangan nila. Number 3, another disadvantage, kapag ka wala kang tauhan at lumalaki ang iyong hanap buhay, so ang mahirap na part dyan is talagang kailangan kapag ka ikaw na lang yung nagtitinda, magaling ka na mag-estima. Yung hindi ka lalayasan basta-basta ng mga customer. Yung kaya mo na mapanindigan na sila ay mapagbilan, ma-accommodate lahat. So, paano ba ginagawa yun? Napaka-powerful nun. Kailangan magaling ka talaga sa pagtitinda ng lahat ay na-accommodate nyo. Kaya nyo po ba ang almost 10 customers na sabay-sabay na pagbilhan? So, tingnan nyo po ito. Panoorin nyo po ito. So, this happened last night, February 26. So, ako na lang yung nagtitinda kasi kumakain yung aking 2 Junakis. So, kagabi, hindi ko akalain, around 8:10 to 8:13 ay talagang dinumog kami. So, talagang mag-isa lang ako na nagtitinda. So, yung iba, pinapayagan kong pumili dahil maraming bibilhin. And then, pinapaipon ko lang sa isang tabi. So, kung tatanungin nyo nasaan ang basket ng Mami Park, puro noodles ang laman. Kasi, hindi rin sila masyadong komportable. Dahil nga yung style pa rin ng tindahan ko ay walk-through siya, pero naiilang mag-basket ang mga customers. Pero nakakapamili sila, pwede silang pumasok, pwede silang mamili. So, sa kabilang side po kasi guys, ang dami pong customer doon. Ang daming binibili. So, may mga 5 siguro kong customer sa kabilang side. Tapos dito po, minsan 4, 3. No? So, yan sila ate. Ang dami nila kasing pinamili. At dahil hindi naman nila kabisado pa sa tindahan, so talagang hinihingi nila yung iba kong items kung ano yung gusto nila. So, ako lang ang nagtitinda niyan at na-accommodate ko yan. Grabe talaga guys. Hanggang dun yan sa kabilang side. And hindi ako makapaniwala. And ganun, katinik ang Mami Park pagdating sa pagtitinda. Naaano ko sila, na a-accommodate ko sila nang hindi ako nilalayasan. So, makikita nyo, nagpapak na ako dyan, pero may kausap din ako sa kabilang side niyan, sa totoo lang. May naghihintay. So, kailangan matinik ka kung sino ang nauna at kung sino po pwede mong isingit or isabay. Dumadating din ako niyan sa time na talagang isang bagsakan na alis ko or punta ko sa kanila, dala na sukli, dala na ang items. So kung makikita nyo, kausap ko si Daddy at saka si Kauri. Nahandyan, nabibigyan ko ng demo si Kauri kung ayun, no, gumaganon ako. Kasi pinapakita ko sa kanya kung paano mag-focus na kaya mong i-accommodate ng sabay-sabay nang hindi ka magkakamali.
Ayan, ganyan. So, yon ang disadvantage ng walk-through ang iyong hanap buhay. So, kaya ang mga precautionary measures at syempre, yung matitingnan pa rin ang mga customers ay importante. So, hindi naman kasi pa pang minimart ang dating ng kay Mami Park. No, hindi pa pang minimart, Mami, pero ang sales pang minimart na. Charot lang. So, baka na naman may mag-react dyan. So, ayan. So, God bless, Marlene. Push mo yan as long as maging handa ka. No, ang mga experiences ko at mga sinishare ko sa inyo ay malaking bagay na magkakaroon kayo ng idea what you have to do kapag kayo naman na ang nasa transition na walk-through na ang inyong tindahan. Mario Aguas, hello po, God bless, marami akong natutunan sa iyo. Juanito San Mateo, wow, galing ng anak mo, sana all. Caridad Delena. Okay, yun lang, no? So, yun lang yung share ko sa inyo, no, sa mga shoutouts natin at yung mga experiences natin. So, tingnan natin kung papasok bukas yung ating applicant at madadagdagan pa ang ating aplikante. But for now, hindi muna ako yung talagang isasama ko sa vlog ang mga tindera, mga bagong tauhan, bibigyan ko ng privacy, no? Nang sa ganun, ayoko na yung napu-frustrate, ayoko na nung ano, at syempre privacy nila, no? So, kaya feeling ko, kapag the more na mas tahimik, no, mas private ang yung ganitong sitwasyon ngayon ay mas okay, no? So, noon kasi, na-excite lang naman akong i-share sa inyo yung huli kong tindera kasi dati ko na siyang nakakasama sa vlog. Dati na siyang kilala, lalo na ng mga old subscribers ng Mami Park. No? I just cannot expect lang yung mga nangyari. And hindi ko rin naman kayang further explain sa inyong lahat kasi private na yon, no? So, to make it short, we hope for the best na lang at sana ay madagdagan pa ang ating aplikante. And mapapagod lang pero hindi susuko, no? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!